Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay September 8, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 1, verse 18 to 23. Ganito ang pagkakapanganak kay Jesucristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila ikasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose, na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayin ito ng lihim. Samantalang hiniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kayo po ba ay katulad ko na minsan ding naging avid fan ng tambalang John Lloyd Cruz at Bea Alonzo? Isa sa mga pinakatumatak na pelikula nila ay yung One More Chance noong 2007. Naku, hanggang ngayon, nandiyan pa rin po yan. Mapapanood pa rin po natin yan sa mga Netflix, sa YouTube. Dito, gumanap si John Lloyd bilang si Popoy at si Bea bilang si Basha. Marami sa atin, lalo na yung mga kabataan ng panahon niyon, ay talagang nakarelate sa istorya nila bilang magkaibigan, magkasintahan na dumaan sa mga pagsubok, tampuhan at pagkukulang. Sa isang matinding eksena ng pelikula, nasabi ni Popoy yung ganitong linya, "She had me at my worst. You had me at my best." She had me at my worst. You had me at my best. Ang pinagmulan nito ay yung pakiramdam niya na noong maganda ang lahat, noong maayos siya, tanggap siya. Tanggap si Popoy ni Basha. Pero nung dumating ang oras ng kanyang kahinaan at pagkakamali, pakiramdam niya, iniwan siya. Kung tutusin, marami sa atin ang nakaranas din ng ganito. Tanggap tayo ng ating pamilya, ng tao, ng ating mga kaibigan kapag nasa best version tayo, kapag may natutulong ka sa iba. Pero kapag ka nagkamali tayo o nadapa, kapag wala na silang pakinabang sa iyo, doon natin nararamdaman ang pang-iiwan o ang panghuhusga. Kaya siguro maraming nanood at umiyak sa pelikulang iyon kasi parang kwento rin ng marami sa ating relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, o maging sa pag-ibig. Pero sa gospel natin ngayon, may napakahalagang paalala. Si Jesus ay tinatawag na Emmanuel. Ang salitang ito, yung Emmanuel, ay galing sa wikang Hebreo. Imanu, na ang ibig sabihin kasama natin, at El, na nangangahulugang ang Diyos. Kaya literal, ang Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lang natin kasama kapag maganda ang takbo ng buhay, kundi lalo na sa mga panahon na mahirap, magulo at masakit. Kung ang linyahan sa pelikula ni Popoy at ni Basha ay, "You had me at my best, she had me at my worst,"
ang Diyos naman ay kabaligtaran. He has us not only in our best, but even in our worst. Tapat ang Diyos sa iyo. Kasama natin ang Diyos sa mga oras na pinakamadilim sa ating buhay. Nung ma-detect na may sakit ka, na may terminal cancer ka, o nagkasakit ang iyong asawa, ang iyong anak, o ang mga mahal mo sa buhay, kasama natin siya. Kahit nawalan ka ng trabaho at hindi mo pa alam kung paano magsisimula, kasama natin ang Diyos noong bumagsak ka sa exam, pumalpak ang plano mo, o pakiramdam mo ay isang malaki kang kabiguan. Ang Emmanuel ay patunay na hindi ka nag-iisa. Sa gitna ng lungkot, pagkatalo, o kahit pakiramdam mo ay wala kang halaga, naroon ang Diyos, tahimik na sumasama, dumadamay at nagmamahal. Paano natin i-apply yung gospel na ito? Ngayong araw na ito, harapin natin ang takot ng may pagtitiwala. Kung may problema man tayo o pinagdadaanan, bago magdesisyon, manalangin muna tayo at isama natin si Lord sa ating desisyon. Pangalawa, let us look on Emmanuel moments in our life today. Sa araw na ito, pansinin natin, baka kung saan natin makikita ang presensya ng Diyos. Baka sa tulong ng kaibigan, sa simpleng ngiti ng anak, o maging sa katahimikan ng panalangin. O baka nga ang Emmanuel moment, itong ginagawa mo ngayon, nakikinig ka. Let us pray. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay Emmanuel. Diyos na lagi naming kasama. Kung minsan, feeling namin kami ay nag-iisa. Kung minsan, feeling namin wala kaming matakbuhan. Pero Lord, sa gospel ngayon, pinapaalala mo sa amin, hindi kami nag-iisa. Palakasin mo ang aming pananampalataya na sa bawat takot, ikaw ang aming lakas at sa bawat pagkalito, ikaw ang aming kapayapaan. Naway mamunga ito sa mga gawa ng pagmamahal at pagtitiwala sa iyo. Amen. Ganda, di ba? Na-bless ka ba ng gospel natin for today? I-share natin yung audio gospel na ito. Maging Emmanuel tayo sa mga kapamilya natin, kaibigan, sa mga classmates natin. Baka malay mo, sila rin ay nangangailangan, naghahanap ng presensya ng Diyos. Tayo yung magpaalala sa kanila. Hayaan nating marating ng salita ng Diyos ang puso nila. Huwag nating kakalimutan na buhay ang salita ng Diyos. Para sa marami pang mga reflections, patuloy nating i-follow yung social media account natin, Kuya Sam Pagaduan, sa mga Facebook at YouTube. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, patuloy nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.